Good day and attention everyone. My name is Shahani Piuso from the ECD 2C. So my report is about the hazard, continuation of the group 1. So hazard. Hazard is a condition or the situation with the capacity to bring damages to lives, properties in the environment, taking the form of natural or man-made or the combination of two. Such combination may also cause loss of livelihood and interruption of basic services as well as social and economic disruption. Ang hazard ay isang panganib na nagdudulot sa atin ng pinsala o nakakaapekto sa ating mga tao. Halimbawa nung sa Bagyong Paeng, marami ang residente na nawalan ng ari-arian, nawalan ng mga bahay, lahat-lahat nawala sa kanila dahil sa Bagyong Paeng. Another example is sa karamihan din na nangyayari ang hazard ay sa kagagawan din ng mga tao. Tulad ng pagtatapon ng basura na kung saan-saan at dulot ito ng pagkakasakit natin. We have the three types of hazard. The number one is a natural hazard. Sa natural hazard, dito na napapaloob ang mga panganib na nangyayari dulot ng kapaligiran. Geological hazard. So, dito na napapaloob yung mga panganib na dulot ng proseso ng lupa. So, the number one is a earthquake. So, minsan nangyayari din ito sa Cotabato. Nakakaranas ng lindol dahil ito ay malapit sa Cotabato Range, isang aktibong fault line. So, halimbawa noong October 2019, isang malakas na lindol ang imanig sa North Cotabato na nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali at pagkasira ng mga daan. The next is volcanic eruption. So, bagamat walang aktibong bulkan sa Cotabato, malapit ito sa FT Apo na isang potentially active volcano. Kung sakaling pumutok ito, maaaring magkaroon ng ashfall at lahar flow. The next naman is ang landslide. So, kadalasan itong nangyayari sa mga bulubunduking bahagi ng isang lugar, lalo na sa panahon ng matinding pag-ulan. So, halimbawa, noong 2022, nagkaroon ng landslide sa Makilala, Cotabato na nagdulot ng pagkamatay at pagkasira ng kabahayan. Next naman is ang tsunami. So, tsunami is dahil ang Mindanao ay may malapit na baybayin, maaari itong maapektuhan ng tsunami kung may malakas na lindol sa dagat. The last one is ang lahar flow. So, lahar flow is hindi rin naman ito karaniwan sa Cotabato dahil wala namang aktibong bulkan sa lugar. So, sa ibang lugar ito nangyayari ang lahar flow. The next is meteorological hazard. So, ito naman yung mga panganib na dulot ng panahon. So, the number one is a typhoon. So, isa sa mga bagyong dumaan sa Mindanao ang Bagyong Paeng noong 2023 na nagdulot ng matinding pagbaha at pagkasira ng mga pananim. The next is a thunderstorm. So, madalas ang thunderstorm sa Cotabato lalo na tuwing tag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagkawasak ng infrastruktura. So, monsoon rain. So, ang monsoon rain naman is ito yung nagdadala ng matagalang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar, tulad ng mga malapit sa bundok. The next is flood, flash floods. So, ang flash flood naman is karaniwan din nangyayari ito sa Cotabato at iba pang bahagi ng lalawigan na madalas bahain tuwing may malakas na ulan dahil sa mga ilog tulad ng Rio Grande di Mindanao. So, halimbawa ko rito is yung noong 2021, ang matinding pagbaha sa bayan ng Pikit ay nagdulot ng paglilikas ng maraming residente. The next is storm surge. So, hindi ito karaniwan sa Cotabato. Sa ibang lugar din ito nangyayari dahil wala itong direktang baybayin sa open sea. So, drought. So, ito namang drought na ito tuwing
matagalang tag-init, nagkakaroon ng tagtuyot sa Mindanao na nakakaapekto sa mga pananim. Halimbawa, noong El Nino 2016, maraming magsasaka ang nawalan ng ani-anihan lalo na sa mga probinsya. The next is red tide. So, ang red tide is maaaring mangyari ito sa mga baybayin ng Mindanao. Ngunit hindi ito pangkaraniwan sa Cotabato dahil wala itong direktang baybayin. So, the next is pestilence. Ang pestilence naman is ito yung peste sa pananim tulad ng mga balang o armyworms ay maaaring makaapekto sa agrikultura, lalo na sa probinsya. Kapag nagtatanim sila, ito yung mga tinatawag ng black bug, nakakasira sa kanilang mga pananim. So, the next is human-induced hazard. So, ito yung mga panganib na nagdudulot ng mga gawain ng tao. So, dito na napapaloob yung mga gawain mismo ng mga taong nakakasira sa ating mga kapaligiran. So, biological hazard. So, maaaring kasama rito ang pagkalat ng sakit tulad ng COVID-19 na malubhang nakaapekto sa Cotabato o sa Mindanao noong pandemya. The next is chemical. Example is oil spill. Maaaring mangyari ito upang may natapon na langis o hazardous waste sa paligid ng mga ilog at daungan. Industrial and technological. So, ito naman yung mga panganib, halimbawa ang pagtagas ng chemical mula sa isang pabrika na maaaring makapinsala sa kalusugan ng mga tao. So, the next is fire. So, madalas itong nangyayari sa mga pamilihan at kabahayan sa Cotabato, lalo na kung may sunog sa palengke o residential areas. The next is armed conflict terrorism. So, isa ito sa matinding problema sa Cotabato, lalo sa mga lugar kung saan may activity ang mga armadong grupo. Halimbawa, ang Masapano, encounter noong 2015. So, isang halimbawa ng karahasang dulot ng armadong tunggalian. Nuclear gaseous chemical contamination. So, bagamat hindi karaniwan sa Cotabato ito, is posibleng mangyari ito kung may pagtagas ng chemical mula sa mga plansa o ospital. So, the next is famine. So, famine is yung mga kagutuman. Dahil ang Cotabato ay isang agricultural na lugar, ang tagtuyot at salot sa pananim ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain. So another example ko is kadalasan ito nangyayari sa probinsya. Kapag naapektuhan na yung mga pananim nila dahil sa tagtuyot, maaari ito sa kanila magdulot ng krisis o pagkawalan ng pagkain. So, the next is flooding. So, malaking problema ang flooding sa Cotabato, lalo na sa mga bayan na malapit sa mga ilog tulad ng Kabakan at Pikit. So, kadalasan din ito nangyayari sa probinsya tulad ng Sultan Kudarat, Sultan Mastura o sa iba pang probinsya. The next is environmental degradation. So, ito naman is mga yung illegal na pagtutroso at pagmimina ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. The next is displacement due to development project. So, halimbawa nito is kung may pagtatayo ng dam o kalsada na magpapalikas sa mga residente, maaaring magkaroon ng tension sa community. O merong mga pagbabago sa isang community na lalong itong mag-improve. So, the next na tayo is sa combination hazard. So, dito na yung mga napapaloob yung mga panganib na nag-uugnay ng natural at human-induced hazard. So, the number 1 is ang flooding and landslide. So, sa Cotabato is madalas magkakasabay ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan. So, halimbawa, ang bagyong Paing noong 2022 ay nagdulot ng matinding pagbaha at landslide sa bayan ng Tulunan o sa iba pang lugar. So, the next is drought. So, ang drought naman is yung mga matagalang tag-init ay hindi lang nagdudulot ng kakulangan sa tubig,
kundi pati na rin ng sunog at pagkalugi ng mga magsasaka. So, dito na tayo sa hazard identification assessment. So, dito na yung mga process na pagtukoy at pagsusuri sa mga panganib na maaaring makaapekto sa isang lugar, tao o ari-arian. Mahalaga ito upang mapaghandaan ang mga sakuna o maiwasan o mabawasan ang kanilang epekto. Halimbawa, kung sa isang lugar ay nasa tabi ng fault line, may panganib ng lindol. So, kung ito ay nasa baybayin, may panganib ng storm surge tuwing may bagyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa panganib na ito, maaaring makagawa ng mga hakbang para sa kaligtasan tulad ng maayos na urban planning at disaster preparedness program. So, the next is quantitative approach. So, quantitative approach is ito na yung napapaloob yung mga paraan at pagsusuri na gumagamit ng mga number at mathematical equation upang sukatin ng mga panganib. Sa prosesong ito, kinokolek ang data mula sa nakaraan at ginagamit ang mga principle pang-agham upang malaman ang relasyon ng iba't ibang variables. So, halimbawa, kung nais nating sukatin ang panganib ng pagbaha, makakalanghap tayo ng information tungkol sa dami o lakas ng ulan at antas na tubig sa ilog sa mga nakaraang taon. Gagamitin natin ang mga data na ito upang bumuo ng equation gaya ng P baha equals A plus B times ulan plus C times antas ng ilog. So, sa equation na ito, makikita natin kung paano naaapektuhan ng dami ng ulan at antas na tubig ang possible na pagbaha. Sa pamamagitan ng quantitative approach, makakagawa tayo ng modelo na makakatulong sa atin na mahulaan ang panganib na pagbaha sa hinaharap. Batay sa mga nakalahap na data, sa ganitong paraan, nagiging mas konkreto at eksakto ang ating pagsusuri sa panganib. So, the next naman is ang qualitative approach. So, ito naman isang paraan sa pagsusuri na hindi gumagamit ng mga number. Kabaliktaran siya sa quantitative approach. So, ito naman is yung nakatuon sa mga opinion ng mga expert at mga rangko sa mga relatibong termino tulad ng mataas, katamtaman at mababa. O kung mga numerong 1, 2, 3. So, sa pagpapakita ng lakas o possible ng isang panganib na kaganapan, mas pinili ang pamamaraan ng ito, lalo na kung kulang ang data para makabuo ng quantitative evaluation o kung hindi possible na ipahayag ng number ang isang situation. So, halimbawa ng qualitative approach is panganib sa baha. So, isang grupo ng mga expert ang nagsusuri ng mga panganib na pagbaha sa isang lugar. Sa halip na gumamit ng mga check na number o numero, maaari nilang sabihin na mataas o number 1 ang panganib sa mga lugar na malapit sa ilog. So, katamtaman naman is number 2, ang panganib sa mga lugar na nasa gitnang bahagi ng bayan. So, mababa naman is yung number 3, panganib sa mga bundok o mataas na lugar. The next example is panganib sa lindol. Sa pagsusuri ng panganib sa lindol, maaaring sabihin ng mga expert na mataas ang posibilidad o possible na lindol na sa mga lugar na malapit sa fault line. So, katamtaman ng posibilidad sa mga sorber na hindi gaanong malapit sa fault line. So, mababa posibilidad sa mga lugar na alam na hindi nakakaranas ng malakas na lindol. So, the last is ang probabilistic approach. So, probabilistic approach is parang kasalungat din siya ng quantitative approach. Gumagamit din ito sila ng mga data mula sa nakaraang pangyayari upang matukoy ang possible na mangyari, hazard na mangyari sa isang lugar. Sa halip na umasa lamang sa kasalukuyang obserbasyon, ginagamit nito ang mga statistical na pamamaraan upang bigyan ng
objective estimate o mas makatotohanang pagtaya o mga panganib ng mga disaster. So, example, isang ulan at baha. So, upang matukoy ang mga possible na pagbaha sa isang lugar, maaaring pag-aralan ang mga nakaraang data ng pag-ulan. Halimbawa, kung sa loob ng 5 years ay may 3 matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, maaaring gamitin ang statistical na pagsusuri upang matansya kung kailan ulit maaaring mangyari ang katulad ng pagbaha. The next example ko sa lindol at ground motion maps. Sa kaso ng lindol, ginagamit ang probabilistic ground motion maps upang makita ang mga possible ng pagyanig sa isang lugar batay sa mga nakaraang lindol. Halimbawa, kung may mga fault lines sa paligid ng isang lungsod, pinag-aaralan ng mga lakas at dalas ng mga nakaraang lindol upang matukoy kung gaano kalakas ang mga mararanasan sa hinaharap. So, sa madaling salita, ang probabilistic approach ay isang mahalagang pamamaraan sa paghahanda at pagpaplano laban sa mga disaster, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng matinding ulan, baha at lindol. That's all po. Thank you.